Ngayon, ang pinakamalaking balita sa nakalipas na magdamag ay ito pong pagtatakda ng matagal na natin itong inaabatan, ano? Dahil kayo-kayo din ay nagtatanong, kailan ba talaga yung ah, pangkalahatang rally, no? Mass action ng mga, lalo na yung mga kontra sa impeachment. Unang-una, ngayong araw na ito, ay meron daw pong misa, no? Misa rally dyan sa EDSA Shrine. Yan po ay nirerespeto natin dahil karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kani-kanilang mga saloobin. Ito po ay inorganize, ang sinasabi nila, ito po ay isang rally condemnation, no? Pagkatapos daw ng misa, para sa magpahayag, no, ng kadungkutan, ng galit, ng inis sa pambabalahura sa panukalang gastusin ng bansa para sa taong papasok, no, 2025. Yan po ang main objective ng mga organizers. But at the same time, yung pong tinitingnan natin, hindi natin, yung mga organizers na yan, ay siya rin pong mga o pumirma, no? Kasama doon sa nagpetition para sipain, tanggalin, impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo, baka sabi ng iba, baka ginagamit lang yung issue nitong sila Father Sarabia, sila kung sino-sino pa yung mga pari at madre, kasi sila yung mga signatory diyan sa impeachment laban kay BP Sara. Pero yung kanilang sinasabi sa kanilang patalastas, paunawa, ang misa na ito at ang rally, pagkatapos siguro ng misa, ay upang labanan itong pambabasto sa ating national budget at talagang grabe naman talaga ang ginawa sa budget. Ano? So, nasa sa inyo, no? Kung kayo po ay lalahok dyan, kasi may nagsasabi na parang ito ginawang front lang kasi para makaganyak ng tao so that pagkatapos niyan isisingit na yung impeachment, no? Hindi ko alam kung ano talaga ang saloobin nitong mga taong ito. Pero ang alam ko lang, kasama po sa mga organizers, yun ngang mga petitioners na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ang inaantay ng lahat na sagot, no, para doon sa tanong, kailan ba talaga magsasanib ang lahat ng mga ayaw, no, sa impeachment, kasama na ang presidente. Kasi sabi ni Presidente Bongbong Marcos, ayaw niya ng impeachment dahil ito yung makakagulo, magbubunga ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Kung kaya tumugon po rito ang iba't ibang sektor sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ng Evangelical Churches of the Philippines, ng Kingdom of Jesus Christ, at iba pang mga grupo, no, na nananalig at sumusuporta sa pangalawang pangulo, halal na pangalawang pangulo ng bansa. So, ang paunawa pong natanggap namin ay tuloy na ito, naitakda na po ito sa January, saan ba yun? Teka ha, gusto kong makasiguro lang. Let me check. Para nang sa ganun hindi tayo maano sa petsa. January 13. Anong araw ba yan? Tingnan nyo sa mga kalendaryo ninyo, no? January 13. At para ma-accommodate ang lahat, at malapit-lapit na sa Malacanang yan, ay sa Luneta gaganapin ito, no? Para ma-accommodate. Kaya yung mga nais lumahok dito at ayaw ng impeachment, gusto ay pagkakaisa, gusto ay makapaghayag, no, ng pakikiisa, January 13, no? Ilagay na po ninyo sa kalendaryo niyo yan. Yan ang petsa
na itinakda nila, no? So, I'm sure marami pang activity dahil ano pa lang ngayon. Today is the 23rd, no? Ikadalawamput-tatlo sa buwan ng Disyembre, 2 araw bago ang Pasko, ano? Ngayon, ito yung mabuti nabanggit yung Pasko. Ako'y kuminsan iniisip ko parang ang ibang tao, hindi ko naman nilalahat, nakakalimutan talaga kung ano ba talaga ang diwa ng Pasko. Ano ba talaga para sa ambay ang Paskong yan? Ang ako bilang isang Kristiyano, ang pagkakaalam ko ito po'y symbolic, no? Na paggunita ng kapanganakan ng Hesus Kristo, no? It's the birth of Jesus Christ. Whether you are a Christian, a Muslim, or ano pa man ang iyong paniniwala, ito po ang talagang pinakadiwa pagpapaalala sa mga tao. Bagamat historically, wala namang historical na pagbabatayan na talagang December 25 pinanganak si Kristo, si Jesus Christ, pero ginawa ho itong simbolo, no? Simbolo na para lahat ng tao sa mundo ay makaalala, no? Na minsan ay pinanganak ang ating Panginoon. Kasi lahat ito, ang minsan narinig ko na lang, shopping, Christmas gift, exchange gift, Christmas party, puro puro kasiyahan, puro material na bagay, no? Puro regalo, tapos magtatampo yung hindi nakatanggap ng regalo, hindi po ganon. Dapat isipin natin na ito ay paggunita kay Kristo na tinuturing sa Catholic faith na manunubos, sa Muslim faith, isa sa pinakamahusay na propeta, no? Sa kanilang paniniwala. So, we are in agreement that Jesus Christ is really part of our life, no? Whether we are Christian or Muslim. No? Ngayon, so ulitin ko lang para sa kapakanan ng mga late tuners, yung medyo naantala ng pagbubukas ng kanilang monitor, January 13, no? Ang itinakda na ating pagkakaisa. Let me just check yung mga unang nagpadala ng kanilang mga comments. Okay, good morning muna kay Benji Gantalao, kay Joe Sel. Okay, maayos na ito. Ano pa ito? Wala, hindi ito pinag-uusapan dito, anti-Duterte, pro-Duterte, no? Basta ang sinasabi rito, gusto natin, ayaw natin ng gulo, no? Ayaw natin ng pagkakawatak-watak dahil whether we like it or not, kapag ka natuloy yung impeachment na yan, yung impeachment na sinasabi nila, talagang magkakahati-hati ho talaga yan, no? Shout out sa mga taga Surigao del Norte, sabi ni Ruben Gallardo. Okay? Dito muna tayo sa Batian. Uy, may mga nanonood sa Rome, sa Italy. Good morning, Relim. Ano ito? Minhing? Ang daming talagang iba-ibang pangalan. Magandang umaga po sa mga nanonood dyan sa Cabanatuan City, ano? Sa Nueva Ecija, si Joben Lagasca Jeronimo. Shout out naman kay Roel Ribac, kay Gary, Trigilio. Itong iba, ang pagkakasulat. Diyan ako hirap dito sa Facebook eh. Gumagamit kayo ng mga kanji, ng mga foreign alphabets. Hindi po natin mababasa pangalan ninyo, kaya hindi po namin kayo mabati, no? Pero ganun pa man, nagpaparating po kami ng magandang oras sa inyong lahat. Good morning, sabi ni Kimura Dolores. God bless po, Sir Jay. Thank you very much, Dewey Hapa, sa iyong pastar. Sino pa ba? Pro BBM fake mga pare at madre ang mga magrarally po dyan sa anong pangalan ito? EDSA Shrine. Ayan. Bakit kaya tinawag nilang fake, no?
Good morning, sir. Yung iba nga dyan, identified pa sa mga CPP, NPA eh. Ako, kilala ko yung ibang muka. Nakikita ko yan sa mga kanayunan nung araw, no? Ah, aha. Hugas kamay ni BBM yan para at least maano, sabi naman ni Amara. Ito yung ayaw niya sa impeachment. Opinyon ko lang po, halimbawa mag-rally ang INC, walang pinapanigan po ang ipinaglalaban ay kapayapaan. Yun naman po talaga. Kahit na yung INC, yung KOJC, yung evangelical churches, isa ang kanilang layunin. Yung ayaw nila maghati-hati ang bayan, gusto nila magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaisa, no? Kaya tayo natutuwa sapagkat at least nagpasimuno nito isang religious organization at saka sila ang nanguna, nanindigan. Kasi maraming kailan ba talaga tayo lalabas sa kalye para sabihin natin kung ano sa loobin ng Pilipino? Madalas nating narinig yan sa mga netizens, sa mga comment section. Ito na ho, sinasabi na January 13. Ruby Pakaon, ano ito? At saka si Dalai Shamet. Yung mga pari madre nag-file ng impeachment laban kay BP Sara. O, tama po, yung tama kayo dyan. Amara Jean pero J, may naamoy kami last day na 25 si Kuting, ano kaya yun, no? Mabuti kayo, may naamoy kayo. Ako, wala pa. Ayaw ko kasing mangamoy, baka sabihin nila sumisinghot din ako, no? Okay, shalom, sabi ng ating kababayan mula sa Israel, si Gigi. And, sige, tapusin natin lahat to. Sino pa ba? Ruby, Joben Lagasca, sino pa ba to? Lucky Lopez Sakay. Shout out po, narito sila sa Japan. Uy, kumusta kayong lahat dyan, ano? Meron ang Japan dahil hindi sila makakarating daw sa January 13. Mauna na sila sa December 29, no? Yung kanilang pangkalahatang pagtitipon ng lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bansa. Kaya 20 sila, 50, 100, 1,000, 5,000, hindi natin alam. Basta importante, merong manifestation of ang tawag to, of unity dyan sa December 29 sa Japan. Basahin nyo na lang ho sa Facebook kung saan-saan, ano. Si Rex Catalan nagpapa-shout out sa kanilang pamilya, okay? Sino pa ba? Lenny, good evening sa kanila. Saan kaya, taga saan kaya si Lenny? Hindi sinabi. Hindi po si Lenny, Robredo, nasa Naga si Ma'am Lenny. Brixton Morata, God bless sa lahat. Ayan. Dina Nabong, kamukhang kapampangan itong apelidong Nabong eh. Watching from General Santos City. Uy, kumusta yung Lorna, kumusta kayo dyan? Ano? Kumusta rin yung aking mga kamag-anakan dyan, sila Romela Manansalago. Watching from Benguet, naimbag na bigat yung amin. Sa mga kakabsat natin dyan from Canada, bumabati rin po kami sa inyo. Lalo-lalo na yung mga nasa Alberta, nandiyan yung team ng Creamline Coolsmaster. May mga exhibition games sila dyan. Misamis Oriental, Pakana Bats. Okay, sino pa ba? Si Louis Hapa, good morning sir, from Cabuyao, Laguna. Ay, magandang umaga po dyan sa Laguna. Shout out po from Singapore. Sino naman itong taga Singapore? Si Rochelle Sandato. Ayan. Mayroong nanonood sa Southern Leyte. May buntag kaninyo diha. Si Ramelito. Okay. Si Sara de la Peña from Montreal, Canada. Kailangan batiin natin to. Yung mga taga Hong Kong. Sina Leeds sa Evangelista. Okay. Sino pa ba? Sige, yung iba naman. Mga taga Vancouver, sila Jasmine Santos, no? Kumusta kayong lahat dyan? Magandang umaga po sa lahat. Naku, ang dami nito. Okay, anyway. So, ulitin natin ha, January 13,
Wala akong kalendaryo rito, hindi ko ma-check kung anong araw yan eh. Basta January 13, no? Luneta. Ngayon, isa pa sa mga anong tawag ito, gusto natin bigyan ng pansin. Ito pong ilang mga impormasyon na lumabas over the last 48 hours simula nung kasi last tayo nag-live Friday pa no. Hindi po tayo nag-live ng Sabado Linggo dahil may inaasikaso lang akong mahalaga. Dito naman sa aming bukirin Kasi alam nyo naman, hindi natin pwede iasa sa gobyerno ang lahat. Kaya kayod pa rin tayo sa ating pang-araw-araw na buhay pero bago tayo pumalaot, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po ninyo sa ating Facebook page, lalong-lalo na yung mga nagpapadala ng stars